The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa Japanese Authentic Katana. Ito yung tinatawag natin na samurai ng mga Hapon noong World War II. Paano nga ba malaman na ito'y authentic, original at ano ang kahulugan nito sa treasure hunting? Bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo. Alright, shout out tayo kay Danny Flores, kay user CE5, kay Robelin Lopez, shout out din kay user WP5, kay JC Forte, kay Pango Sylvester, kay Zaldi, shout out kay Juntok, Cirilo Jaom, Raul Trangia, user ZR9, kay Joselito Kahadi, Elben Famaran, and lastly shout out kay Rodel Cardona Obligado, kay Nicanor Angel, kay Romualdo Acevedo at Desiderio Lamsin, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay mga katiyats. Ito'y isang vintage movie ng World War II na mayroong isang opisyal ng Japanese Imperial Army na gumagamit ng kanilang issue na katana. Ito yung tinatawag natin na samurai at eksakto talaga yan sa nahukay ng ating mga katiyats na pinadala sa atin. Na litrato ng kanilang nahukay na katana ay eksaktong-eksakto talaga ang itsura. Kaya ang katana na ito ay genuine, authentic, itong nahukay ng ating mga katiyats. At hindi lang yan, mayroong kahulugan yan sa Yamashita Treasure, Signs, and Symbols. Okay mga katiyats, ito yung nahukay ng ating mga katiyats na authentic Japanese soldier samurai. Ito yung tinatawag natin na samurai, pero ang right term niyan ay katana. Okay, ito'y katana at military version ng isang ito. Nakita niyo itong handle niya, parang aluminum na material. Itong dito bronze at metal ang kanyang scabbard. Ang samurai ng mga warriors sa Japan, yung tinatawag natin na samurai ay mga tao yun. Ang samurai ay isang klase ng mga noble warriors sa Japan noong unang panahon. Ang gamit nila na espada ay katana ang tawag. Kapag nagkamali lang tayo sa pagtawag niya na samurai. So katana, ito yung kanilang katana na pangsundalo. Mayroon ring para diyan ilalagay ang belt para hindi maghiwalay sa katawan. Bronze ang narito. At metal ang scabbard. Ang kanyang handle ay aluminium. Okay, at ibang-iba siya kaysa yung nakikita natin na samurai ng mga o katana ng mga samurai or warriors ng Japan. Okay, itong kanyang haba nasa 2.5 meters lang. I make that 2.5 feet. Pero yung sa Samurai Warriors ay 1 meter ang haba nun. Medyo malapad siya. Ito manipis, magaan para madaling madala ng opisyal. Saka yung kanyang handle ay maiksi lang. Yung sa Samurai Warriors, mahaba ang handle ng kanilang katana. At kahoy yung kanilang scabbard. Dito metal ito kasi military version. Ngayon tingnan natin yung sundalo na gumagamit nito. Atin ikumpara itong nakuhang samurai ng ating mga katiyats. Sandali lang. Okay, dito sa unang picture mga katiyats, ito tingnan nyo to. Ang design dyan ay ganun talaga dito. Ito mahaba na butas, itong dito mahaba. And din dito ay bilog-bilog lang na butas. So ito talaga yun. Authentic at manipis. Ayan. Kaya walang kaduda-duda, legit. At ano nga bang kahulugan kapag authentic na katana ang inyong nahukay? Of course, yan ay sa opisyal. Katana yan ng hindi bababa sa lieutenant na ranggo.
from general to lieutenant, captain, ay ganyan ang ganito ang mga gamit nila. Military katana. Maliit, manipis, magaan, at maganda. Okay, so another picture. Ito dito, makikita natin siya. Ang handle ay aluminum din. Katulad nito. Napakaganda talaga ito na hukay nila katiyats. Ito may butas din, no? Kita nyo yan. Ganun yan diyan. At narito yung kanyang para sa belt. At nandyan yan. Ito. Klarong klaro. Kitang kita. Kaya maganda. Authentic. At kahit yan ang inyong ibenta, ay nabibili yan ng mahal. Okay, yung mga ginawang katana nga lang dito sa atin ay nasa 3,000 pesos. Local lang yun. How much more ito authentic, World War II antique at historical. So ito, kung ibenta nyo yan, pinakamura na pagbenta nyo yan ay 20,000 pataas hanggang 50, pero sa mga auction ay mabibinta siguro yan ng 100k. Kasi sa auction ay may bidding yan. Kung sino ang mayaman sa auction, bibili niya ng mas mataas na halaga. Ngayon, kung nandoon kayo sa Amerika, maraming bumibili ng mga ganito na authentic na gamit ng mga opisyal na sundalo ng Hapon. Kaya nga lang nasa Pilipinas tayo, kaya medyo nababarat tayo. Makikita din natin, ayan, maiksi na hawakan. At yan pa rin yung kulay ng kanilang nahukay na katana. Ito, klarong-klaro ito mga katiits. So, close up natin. Ayan yung hawakan niya. So siya ay talagang tunay na tunay, authentic, at walang tuda. Talagang Japanese katana ng opisyal. Okay, ngayon pag-usapan natin ano nga ba ang kahulugan, kahalagahan, at paano naging marker sa treasures ang katana. Sandali lang. Okay, so ito yung kahalagahan ng katana or ng tinatawag natin na samurai sa treasure hunting. Ginagamit din ito na marker for general treasures or tinatawag natin na sa pagkakataon na ito ay medium deposit lang ito. Meron itong deposito na 3 tons. Ang 3 tons ay medium deposit pa rin yan para sa Imperial Treasures. At hindi lang yan, merong itong level dito ay merong Golden Buddha. Golden Buddha yan, 8 na pirasong Golden Buddha, pero hindi 1 ton, yung maliliit lang. At dito ay meron yan barrels of drums of coins. So drums of coins ito. Meron diyan mga 6 na drums. Copper coins, silver coins. And then itong dito ay mga layering na ito. Unang layer ay malalim or makapal na layer ito na surface soil na akala natin ay natural lamang ang soil kasi makapal siya na isang kulay lang, kulay brown. Ngunit sa baba niyan ay ito na yon. Meron siyang concrete na nilagay as covering kasi ang susunod sa kanya ay lahat na yan kayamanan na. Kaya itong dito pa lang 7 meters na ito. Itong dito, ayan. All in all, ang lalim nito
ay nasa 20 to 25 meters. Yan ang lalim niya. At vertical tunnel lang siya. Kaya madaling mahanap, pero dito sa kapal nito, ang kapal ng concrete diyan ay 2 meters. At class A, hindi basta-bastang mabutas. Pero susunod niyan ay mga drums of, ito na yung kanyang giveaway. Drums of coins, akala natin yun na yun kasi ang dami-daming barilis ng mga coins. Ngunit ang susunod niyan ay isang samurai or katana. And then sa baba niyan ang 8 pirasong golden Buddha. Pagkatapos niyan, itong layer dito ay merong ang lupa ay merong halong medyo nakakalason. Okay, kaya itong pula, yan ay danger. At sa baba niyan ay treasure vault na. Kung malampasan nyo itong poisonous soil na merong poisonous chemicals or gases. Okay, so mababaw lang ito, 20 to 25 meters galing sa surface. Para sa mga beginners ay malalim na yan, pero sa mga treasure hunter na mga hardcore, mababaw pa yan. Kasi ang mga big deposit umaabot pa yan sa 60, 30, at merong umaabot ng, hindi makapaniwala tayo na merong umaabot ng 200 meters deep. Mayamasita treasures. Yun naman ay sa Emperor, kaya malalim talaga. Ang Emperor treasures ay umaabot niya ng merong 30 tons, 20 tons of gold sa kanyang bunker. Kaya pinalalim talaga yon para hindi na makuha. Tanging makakuha niyan ay ang engineering battalion ng Imperial. Okay, so ito ang mga posisyon ng mga samurai or sword or katana sa loob. Kapag nakahiga yan, tulad ng ganyan, nakahiga lang siya, ayan. So kung nakahiga, ganun pa rin, treasure under pa rin siya. Minsan lang na tinusok yan, minsan lang na nakatayo. Karamihan yan nakahiga kasi yan ay simbolo ng respect sa emperor na ilatag mo yung samurai mo. Kasi kung nakatayo yan ay parang arrogant ang dating, parang lalaban ka doon sa emperor. Kaya ihiga mo yan as sign of respect, submission. Okay, so yan ang kahalagahan, mga katigats, ng samurai. Basta't nakuha nyo sa ilalim ng hukay nyo ang samurai, kasunod niyan ay malaking kayamanan. Pero kung dito lang yan napulot nyo sa ibabaw ng lupa, ay hindi pa natin yan masabi na marker, kundi baka lang nalaglag yan, nahulog, natabunan. Pero kung sadyang binaon ng malalim, sa kalahati ng 20 ay 10 meters yan. So kung nasa 10 meters, may kahulugan na siya. Siya na ay isang marker. Okay, so hanggang dito lang ako, mga katiyats. Maraming salamat sa pagsubaybay. Dito lamang sa The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Paalam.